Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig na naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Sabi po ni Erwin Tulfo, if I will not perform in 3 years, I will step down na senator. Hindi, no? Ito pong statement na to, punong-puno po ng ng arrogance, no? Talagang alam niya na kagad na mananalo siya, wala po yung akong ako'y papalarin, 'no? Talagang if I will not perform, 'no? Gano'n kaagad, yung alam na kaagad na na siya ay, mananalo, 'no? So, eto po ang pinakamasarap, alam niyo yung pinakamasarap talunin itong mga ganito, 'no? Sarap 'pag tayo na naku, napakaganda po niyan. Alam niyo itodo niyo po, tiisin niyo po, kasi alam ko marami sa inyo, wala namang makakahalata nito. Marami sa inyo po. Alam niyo yung mga disqualified, kaya nga po sinasabi ko sa inyo mamimili din kayo minsan ng mga pinakikinggan, eh. Kung disqualified po yan, bakit hindi natin ibabalita yan? Napakagandang balita para sa atin, kayo naman, 'no. Yan yung problema sa inyo, eh, 'no. Pumapasok kayo dito sa akin pero hindi kayo naniniwala kay Badong. Na marami po ngayon, 'no, marami po ngayon na, yung clickbait, 'no? Alam niyo po, mahirap po 'yan. Hindi naman ako maniniwala diyan sa mga hindi marami po ngayon naglipa na po ngayon yung mga clickbait, yung mga, ano po, yung mga fake news. Puwede po ba na 'wag po natin 'wag niyo pong paniwalaan yung gusto niyong paniwalaan. Ang tagal niyo na po nanonood sa social media. Siguro naman this time, kilala niyo na kung sino yung nagsasabi ng mga hula, yung may mga bolang kristal, at kilala niyo na yung mga nagsasabi na eto tao na 'to, etong vlogger na 'to, 'pag sinabi na nito, totoo na 'to, 99%. Kaya 'wag na po yung mga ganyan, 'no, yung mga, anong tawag diyan? Yung mga sasabihin niyo na disqualified naman si Erwin. Sa tingin niyo lihim yang balita na yan? Yung mag-file nga si Erwin balita, eh. Yang pang na-disqualify hindi ibabalita, ililihim. Kayo naman. Maging matalas tayo sa pagbabasa ng mga vlogger na clickbait lang. Okay? Okay. Yan. Dapat natututo rin tayo na may yung mga vlogger, yan po libangan yan, kundi talagang pagkukunan na natin ng tunay na impormasyon. Pero kung nakalubog kayo sa vlogger na tira bahala, na merong minsan tumatama, minsan hindi tumatama, doon na kayo lagi sa laging tama dahil hindi nakikipag-unahan, mga tipong gano'n, no? Okay. Kasi hindi na de-develop, eh. Nood kay Badong, doon ako napo-frustrate, eh. Ang tagal-tagal na natin dito nagkaklase. apat na apat na taon na tayong nagkukwentuhan. Putya, ganyan pa rin. Naniniwala pa rin kayo na disqualified naman yan. Ibabalita ko pa ba yan na, di ang binalita ko, disqualified si Erwin. Okay. Pangalawang balita natin. Ito pong representative ngayon ng AK, no? Walang ibang pinangako. Ang tanging sinabi, pag kami nanalo, sabi nito ni Tingyo, pag pumasok uli yung AK, isusulong namin yung impeachment ni BP Sara. Wala na pong paligoy-ligoy. wala na yung maghanap kami ng wala na, eh, no? Talagang direkta na, eh. Pag nanalo kaming AK, wag natin panalo. Ang problema, mananalo yan kasi sa sobra ng dami ng member nila. No? Sa dami ng miyembro nila,
mananalo talaga yan. Kaya asahan natin na may impeachment kay BP Sara. Ayan na nga, hindi na po biruan yan. Ina-announce na ipapa-impeach nila si BP Sara. At eto naman po si si Martin ay namimigay na naman po ng ayuda, no? Ito po, Office of Speaker spearhead the distribution of nearly 100 million in cash assistance sa mga estudyante naman, no? Grabe, no? Daan-daang milyon. Daan-daang milyon, walang kumu-question kay Martin. Daan-daang milyon pinamumudmud. Isang araw, daan milyon. Isang araw, bilyon. Isang araw. Putya, grabe po talagang ang daming dumadaan. Kaya yung ngiti ni Martin, talagang hindi maikubli yung saya. Yung saya po ng mga congressman na kasama ni Martin, hindi na ikukubli. Anong gagawin mo rin congressman ka? Halimbawa sa Maynila, pupunta ka ng Davao, mamumudmud kayo na ayuda. Bakit kayo masaya? Grabe, no? Wala nang pakundangan. Talagang antindi na ng mga tanong. Sa normal na buhay, magtatanong ka, hindi po normal ang ating sitwasyon. Hindi po normal ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yan lang po ang ating paglilingkod. Pwede na kayo magtanong. Nakakagigil ka. Okay, pag-usapan po natin. Unahin na natin to si Martin, no? Ito po balita, The Office of Speaker Ferdinand Martin Romualdez has spearheaded the distribution of nearly 100 million in cash assistance to 11,800 students, health workers, and teachers in Davao. Mudmud na lang na mudmud. Sabi nga ni Tatay Digong, makikilala tong presidente na to na President Ayuda, no? Wala pong ibang proyekto talaga. Para saan po yung pamumudmud ng pera? Bakit po, una kong tanong, para saan? Ano yung proyekto? Ikalawa kong tanong, bakit si Martin lagi? Si Martin lagi ang namumudmud sa buong Pilipinas. Ito po yung sinasabi ni BP Sara na kontrolado ni Martin tsaka ni Elizalde ko. Rizalde ba? Basta si ko. Yung budget ng Pilipinas. Ito po literal Literal na hawak. Hindi po yung control Hindi lang po yung control. Literal na hinawakan Yung pera talaga kinakailangan sa kamay niya talaga. Hindi po yung ano lang yung anong tawag diyan, symbol lang na siya yung may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Literal na hawak-hawak sa kamay. Kung hindi pa po kayo na grabe yung sitwasyon. Mudmud dito araw-araw po. Daang milyon, bilyon-bilyon. Araw-araw namimigay ng pera. Araw-araw. Okay lang sana, alam niyo po, yung una, no? Tignan niyo nung una yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos, marami yan, di ba? 20 pesos na bigas, 1 million pa bahay. Ano pa? Yung yun muna, yung naalala ko yan 1 million pa bahay tsaka 20 pesos na bigas. Pwedeng-pwede po yan kung binadgetan mo. Pwedeng-pwede yan kung binadgetan mo, magmumura bigas, babadgetan mo yung agriculture. Kaya nga siya yung Department of Agriculture, di ba? Ang ano niya, popondohan ko to, akong budget, ako ang sa agriculture, hawakan ko yan dahil maraming corrupt dyan. Kaya hindi nakakarating sa mga magsasaka. Nung pumutok po yung problema natin sa sibuyas, ano lang yung mga angal. Aani kasi kami, bibilin sa amin ng mura. Tapos wala na kaming control. 15 pesos, tapos ibebenta, i-hold
Naging magkano yung bentahan? 600. Kitang-kita mo yung ano eh, kitang-kita mo na yung kawalan talaga ng wala talagang plano. Ngayon, isinuko na yan lahat. 1 million pa bahay. May basehan po yan. Yung pasok po yan ng pera, investment. Ang dami nag-invest kay Tatay Digong eh, sa kanyang build program. Ang gusto nito, build better more. Pabahay naman yung maging focus. Instead na yung pera, paggawa ng mga tulay, paggawa ng kung ano-ano, pabahay naman. Ano po nangyari? Natigil eh. Walang pumapasok. Kaya walang pabahay na 1 million a year. Yan yung mga initial niya eh. Kaya ang mga initial niyang ginagawa, ikot ng ikot, first 2 years, ikot ng ikot, naghanap. Doon kasi siya nakabatay. To attract foreign investors. Pag may foreign investors po, kusa na eh. Kusang uunlad ng Pilipinas eh. Akala niya, salesman lang, eh kalakal niya lang yung Pilipinas, sabihin niya lang masarap mag-invest. Ngayon, may narinig pa ba kayong tumutulak para mag-create, mag-aya ng investors? Sinukuan na eh. Sinukuan na. Ano na po ngayon para magkapera? Kailan lang yung ayuda na yan? Yung mga first years, wala na, hindi naman nag-aayuda eh. Grabe. Palpak yung pagkukunan sana ng pera para mapatupad yung mga 1 million a day, 1 million a year na pabahay, itong 20 pesos na bigas, foreign investors, walang pumasok. Tapos, nalunod sila, no? Ito pinakamali nilang ginawa eh. Very early, hindi man lang nakakalahati sila, no? Very early, gusto na nilang sipain yung mga Duterte. Early in the game, yung inyong kapartner. Diyan nagkaloko-loko na eh. Yung hindi nyo mapababa ang popularidad ni BP Sara, ginawa nyo na lahat. Alam nyo, hindi na po uso yung paninira lang. Lalo na kung Duterte yung paninira nyo. No, ano yung mga una niyan, no? Bahain ng mga murang ano, may mga ano pa sila dati, kadiwa-kadiwa. Mga pansamantala lang lahat. Ngayon, direkta na. Wala nang kadi-kadiwa. Ba't papipilahin mo pa para bumili? Bigyan na ng pera, direkta. Through Martin Romualdez. Hindi po normal to. Wala pong umunlad na bansa. Nakalimutan ko na kung sino nagsabi. Walang umunlad na bansa sa pamamagitan ng ayuda. Talagang planuhin nyo paano mag-create. Tama yun. Foreign investors creates more job. At pag nag-create ka ng maraming trabaho, kusa nang uunlad ng Pilipinas. Eh hindi ka naka-attract eh. Wala nang plan B. Lahat ng ginawa nila para to attract foreign investors. Pati pagbabago ng constitution nung una, di ba? Tanggalin na yung mga 60-40 na yan. Yun lang lahat. Pero nag-ship ang lahat nung pumasok na yung ambisyon na siya yung papalit. Kamag-anak Incorporated. Tignan nyo, siya namimigay ng lahat. Si Eye. Nung pagpasok ng ambisyon, i-eliminate natin yung hadlang, yung kaisa-isang hadlang, no? Sa pangarap na maging prime minister o maging presidente. Sabi ni BP Sara yan. Eliminate natin. Kaya nagkaletse-letse ng Pilipinas. Panay investigasyon na walang ano. Pero alam niyo po, grabe yang pong flood control program na yan. Grabe po pera niyan. 1.4 billion a day. Ilan lang po ang mga congressman at mga senador? 300 plus lang. Nakita na kagad ni BP Sara eh.
Because of your ambition, di ba? Don't be a tambaluslos. Wala talaga eh. Pero kung yan na yung sentro, yan lang yung tangi mong proyekto, ayuda lang, walang mangyayari sa bayan. Eto na po yun, hindi pa nakakakalahati. Sa 2025 pa lang po nangangalahati. Pero ano na po ang tunguhin? Maghanap ng tax. Yan, may ibat na po pati Netflix. Maghanap ng tax, maghanap ng maibebenta, at maghanap ng mauutangan. PhilHealth ang pinakamalaking yung problema. Nakakita kayo ng pera, natakam, kinuha yung pera, 90 billion. Pero kulang pa rin. Ang daming inaayuda. Ayuda araw-araw, 100 million, billion. Ayuda, ayuda, ayuda. Imbestigahan ng mga Duterte. Panabla. Hindi akala nila magagalit sa mga Duterte. Durug-durug na sana yung mga Duterte. Pero tignan po ninyo, sino yung inaabangan? Sino pa yung mga kandidato ni Duterte? Walang dating yung mga kandidato nyo. Sa totoo lang. Itong deklarasyon na to, I will resign in 3 years. Arrogante. Napaka-arrogante. Ibig sabihin, panalo ka na sa tingin nyo. Parang sinasabi, alam ko naman mananalo na ako. Pero ito lang po ang ano natin. I will resign. Tinanong siya ng reporter. Ano po bang mga gagawin nyo? Babrasuhin ko yung PhilHealth. Babrasuhin ng PhilHealth? Tingnan niyo po. Bakit? Sige, paliwanag niya. Bakit ano yung ibig sabihin ng babrasuhin yung PhilHealth? Ang ibig daw sabihin ng babrasuhin yung PhilHealth, yung mga hindi tinatanggap. Yung mga mahihirap daw, yung PhilHealth, hindi kinakilala na St. Luke's pa yung halimbawa. Tsaka mga kinakailangan, brasuhin yan para, babrasuhin. Parang extension na naman ng mga rapid tulpo in action eh. May isang tao na nangangailangang mapasok sa ospital, hindi po pangkalawakan eh. Yung pa-isa-isa pwede po yan eh. No? Babrasuhin niya yung PhilHealth, babayaran niya. Yung alimbawa, mahirap, pupunta sa St. Luke's, babayaran ng PhilHealth lahat. Apaka, imposible. Pwede po yan sa isa-isa, 2 tao, babayaran. Pero kung lahat po pupunta ng St. Luke's at pipigain yung PhilHealth, no? Teka lang muna. Ang ganda ng pakinggan, di ba? Pag wala akong nagawa, 3 years, ako ay magre-resign. 3 years? Teka muna. Election yun 2028. Baka talaga magre-resign ka dahil tatakbo kang Vice President. Alam nyo, ipanalo nyo muna. Mga kapatid, tinatawaran kasi tayo eh. Alam ko maraming boboto sa inyo sa tulpo. Kasi iniisip nyo, eto mga to, nakakatulong. Totoo naman yun. Sa programa nila. Sa isang araw, ilan ba natutulungan nila sa programa nila? 1, 2, 3 tao. Sa loob ng 1 taon, ilan yung 3 tao? 3 times 365. 1,000. Kaya po yun. 1,000 matutulungan mo. 100 million po Pilipino. Hindi po pwede na ganun. Hindi po pwede na lahat ng tao lalapit sa kanila. Dapat may batas ka. Batas ba yung iniisip? Hindi. Sabi, babrasuin. Senador eh. Babrasuin. Tinanong siya anong gagawin. PhilHealth, halimbawa PhilHealth, babrasuin ko na yan. Hindi naman napapakinabangan yung card, hindi ka raw tatanggapin sa St. Luke's. Tanong ko, practical na tanong. Di ba congressman ka ngayon? Brinaso mo ba PhilHealth ngayon?
Nag-file ka ba? Ano bang pinail mong batas laban sa PhilHealth? O, isa pang tanong. Congressman ka ngayon. In fact, hindi ka lang simpleng congressman. Ang taas-taas ng tungkulin mo. Kadikit ka lagi ni Martin. Bakit inalaw ninyo na kinuha yung pera ng PhilHealth? Kasi hindi po pwede yan kung ikaw ay pangkaraniwang tao. Halimbawa si Badong ka. Pwede mong atakehin yung PhilHealth. Hindi ka naman pangkaraniwang tao. Congressman ka eh. Ang tanong ko, bakit nyo inalaw yung PhilHealth na 90 billion kukunin ng national government? Tapos sasabihin mo ngayon, babrasuin mo yung PhilHealth pag nanalo kang senador? Congressman ka, anong ginawa mo sa PhilHealth? Bakit mo kuha yung pera ng PhilHealth at hindi na namin alam kung saan na napunta? Wala kayong balak imbestigahan, pero lahat ng buhay ni Garma, alam na natin na may relasyon. Tinanong nga kayo ni Digong, tanungin nyo dyan sa mga yan. Kung pinagbibintangan ba nila ako at si Garma na may nangyari sa kanila na na may nagaganap na Panay kayo pahiwatig. Yung PhilHealth ang pinag-uusapan. Nung congressman ka, anong ginawa mo sa PhilHealth? Harap-harapang kinuha ni Recto. Nakapalag ka ba man lang? Search nyo nga sa Google kung pumalag man lang siya. Hindi ka dapat sukatin yung gagawin mo in the future. Sukatin ka dapat ngayon. Ano ba batas mo ngayon, congressman ka, tungkol sa PhilHealth? Ang concern namin, bakit nyo pinamigay, bakit kinuhanan yung PhilHealth ng pera? Kasama ka sa mga, lagi ka nakaalalay kay Martin. Alam nyo po, ang boto nyo riyan kay Erwin Tulfo, boto nyo kay Martin. Ano sabi ng Alliance of Concerned Teachers? Basahin natin ang sinabi nila. Sabi po ng ACT, should they be able to secure a seat again in the House of Representatives, ACT Teachers Party List Chairperson Antonio Tinio says they will push for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ito po ay hindi na po haka-haka. Plano na eh. Ipupush nila. Campaign promise. Imagine, campaign promise. Nakakatakot pong bumoto ng mga makamarcos ngayon kasi hindi naman sila nagsasalita tungkol against impeachment. Hindi sila nagsasalita against impeachment. Si Tulfo, Erwin Tulfo in particular, tagapagtanggol po siya ng mga congressman na mga nag-uusap na tungkol sa impeachment. Ano yung sinabi niya kamakailan? Kaya naman pinag-uusapan ng impeachment ngayon dahil hindi nanumpa si VP Sara. Talaga? Hindi siya nanumpa kaya i-impeach siya? If I will not perform in 3 years, 2025, kumawa ng Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayo nagawa, do not step down. Hindi ko na po antayin hanggang another 6 years, 25, hanggang 2031. Hindi ko na ho hintayin yun. At saka hindi na ako hingi na re-election. Dahil niyo ho ako, I promise. Just give me 3 years. Ganun din po yung sinabi ko sa DSWD, just give me a few months. That will make a difference. And I did. So ngayon po, kaya malakas po ang loob ko na I can make a difference. May magagawa po tayo yan. Dahil kung hindi, bababa po ako sa 2028. Ano yung isitahin? May magagawa daw siya within 3 years. Anong ginawa mo ngayon nung ikaw ay congressman? Ipagmalaki mo muna. May magagawa daw siya
sigurado daw siya kasi pag 3 years wala siya nagawa, tanggalin na. Dapat pinagmalaki mo yung ginawa mo. Ngayon. O, ito sa ano. Ito ako sa social media, singilin nyo. Yan si Ben, pag nakalusot kayo, huwag namang maipahiya yung pangalan natin. One key priority, you promised that you can deliver in 3 years. Isa po dyan, yung sa PhilHealth po, paprasuhin ko na ho, kasi ngayon, may PhilHealth ka nga, useless ho eh. Hindi mo magamit sa, dalhin mo sa emergency room ng mga St. Luke's, ng mga Cardinal, baka hindi ka pansinin eh. Paprasuhin ko na ho itong PhilHealth na ito eh, natanggapin yung PhilHealth card mo, wala kang pera, kailangan tanggapin mo yan, kaya kailangan pondohan ng PhilHealth yan, kasi otherwise useless. Di ba? Ang gagawin niya raw, brasuhin yung PhilHealth. Dahil may emergency ka, hindi kinikilala ng St. Luke's Cardinal. Yun na yun yung programa mo sa PhilHealth. Bakit hindi mo, ang tanong ko nga uli, hindi naman po trabaho ng mga senador yung brasuhin. Alam niyo po na pagkakamali po nila, nalilito sila eh. Ang pangunahing trabaho po ng senador, batas. Anong batas yung isusulong mo? Doon pa lang po sa premise na babrasuhin mo eh. Private yan eh. Nagtayo po sila ng private hospital para kumita. Babrasuhin mo lang, ganun lang. Tsaka ito pa po, hindi po practical yan eh. Kasi iniisip nila, kilala lang nila hospital, St. Luke's, Cardinal Santos, mga ospital na pangmayayaman. Kung ikaw po ay taga-probinsya, hindi ka naman po pupunta sa St. Luke's eh. May dala-dala kang PhilHealth card eh. Hindi mo po iisipin yun. Siyempre, dito ka lang po. Ang problema po ng mga mahihirap na tao, yung ospital po, nakapila po yung mga tao. Pag maraming pasyente, maghihintay ka ng, di ba? Nung panahon po ng pandemic, talaga pong totoo yan. Nakapila po, may mga sakit na, halo-halo na ron. Wala pa po. Diyan lang muna kayo. Diyan lang sa lobby yung mga tao. Sa mga ospital. Hindi pa natitignan nyo kung COVID ba o kung ano ba. Kaya nagkahawa-hawa na sa ospital kung nung panahon ng COVID, ikaw ay pumunta ka sa mga ospital, kumpul-kumpulan ka doon, nahawa ka na sa COVID kung ang sakit mo lang ay hinihika ka. Yun po ang problema, hindi po yung mga St. Luke's na yan. Paano nyo po susolusyonan na una, yung mga ospital natin magkaroon talaga ng mga pasilidad? Hindi lang naman po si Rapi, ito rin si Erwin. Gobyerno po yung kumuha eh. Katropa po nila, yan po yung danger. Bakit lahat ba ng tumatakbo? Sino sa tumatakbo under niyan? Si Pacquiao, isa-isa inyo. Si Camille Villar, si Tolentino. Sino po tumutol sa kanila? Paglilipat ng PhilHealth. Ganyan po yung bakit hindi sila pwedeng iboto. Lahatan. Kasi hindi mo mapapalagan yung amo mo eh. Simple. Kung ikaw Duterte, meron po bang Duterte tatakbo sa under ng PDP o tatakbo na in-endorse ni Tatay Digong na babanatan niya si Tatay Digong? Siyempre hindi. Di ba? Di ganun din yan. Yung administrasyon, kahit gaano kalakas yung mga yan, hindi babanat yan. Sino po ang, sa tingin nyo ba, si Bato, si Ipe, tsaka si Bongo? Yung apat, dagdag na natin si Jimmy Bundok, yung apat na PDP, magsasalita yan labang kay Tatay Digong? Malamang hindi. Kaya wala po sila, dehin bokiki sila. Administration sila eh. Gracious. God bless Kuya Buds. Thank you very much po sa 125 pesos na pangkape.
Si Franz Castro po ay tatakbo ngayon na senador. Kaya tanong mo, pwede po, pinayagan po siya. Ibang klase tayo rito. Ganun po rito. Mainit sila kay ano, ayaw nilang patakbuhin si Alice Go, no? Ayaw nilang patakbuhin. Kasi mapapahiya sila eh. Pinasama nila ng pinasama pero pwede pa palang tumakbo. Eh para saan po yung pagpapasama nila kung makakatakbo? Ngayon, eto mga to tatakbo. Tinanong siya, yung mga biglaan eh. Una niya naisip, PhilHealth. Babrasuhin ko yung PhilHealth. Una, hindi po kasama sa trabaho ng senador yung babrasuhin. Buti sana kung sinabi mo, eto batas, gagawa ko ng batas, yung PhilHealth, hindi po ganun, babrasuhin eh. Kaya tinitiyak ko sa inyo, brasuhan lang po, dadagdag lang yan sa mga mambarbaraso dyan. O sa termino na yan, babrasuhin. Kaya ganun lang din yan, babrasuhin. Tanong ko sa inyo, ang Vice President ng Pilipinas, sinasalang dyan, wala namang kasalanan. Opo, walang kasalanan. Wala nga maibintang eh. May ginawa ba kayo, kayong mga senador na tumatakbo under BBM? Lahat ng senador, pumalag ba kayo na si BP Sara ay binababoy, binabastos, sinisigawan ng yes or no lang? Wala. Bakit? Gusto nyo tumakbong admin eh. Ganyan po yan. Napaka-practical po niyan. Ngayon, pag nanalo po marami dito, nakasalang na po rito yung impeachment sa attack dog nila, igugulong yung impeachment, ang kinakailangan lang nila boto eh. Boto yan. Hindi po tayo pa pwedeng binoto natin sila tapos magtataka tayo bakit ma-impeach si BP Sara. No? Tama po yun. Hindi 31 million. Hindi yan lahat kay BP Sara. Yung iba dyan kay BBM. Correct. Siguro mga 2 million dyan kay BBM. Pero tayo pong mga 30 million. Wag po natin din silang iboto. Si dagdag boto po yan sa impeachment laban kay BP Sara. Wala rin naman mga gagawin. Panahon na nila yan para magsabi ng mga konkretong gagawin. Ano yung konkreto nyong gagawin? Halimbawa po ng mga konkreto, gagawa ako ng batas. Halimbawa, na bubusisiin ng senador yung budget ng mga congressman. Yung congressman naman, bubusisiin yung budget ng senador. Bakit? Wala nun eh. Walang bumubusisi sa budget ng senador at budget ng mga congressman. Okay, kung walang batas, sisigaw lang tayo ng sisigaw. Open your book, open your book. Kaya, dapat may mga batas eh. Di ba? Eh kung ibatas mo yan, hindi man pumasa, yan yung sasabihin ko. Etong mga kasama kong congressman, ayaw ipasa yung batas na makakalkal yung budget namin. Pero lahat ng budget, pwede namin kalkalin. Pwera lang yung budget namin. Di ba? Yung mga ganong kapraktikal. Tapos malinaw. Yang mga yan, yung mga utang na yan, saan napupunta yan? Magkano lang yung pwedeng utangin? Ibang klase po to. Yung ayuda. Bakit ka mamimigay ng ayuda? Sa napakalapit ng eleksyon. Nung araw, excuse me po, pinagbabawal o hanggang ngayon may batas bawal bumili ng boto. Pinalitan nyo lang eh. Pinangalanan nyo lang na ayuda eh. Naglagay lang kayo ng mga pangalan. Ayuda. Iba't ibang tawag, AKAP, AYIX, pero lahat pinamimigay ni Martin Romualdez. Bakit si Martin Romualdez ang namimigay ng ayuda in the first place?
2 million lang nga sa 30 million, 2 million lang kay BBM doon. Lahat yun, Duterte. Hindi niyo nakuha yung logic ko eh. Sa 32 million, hindi lahat yan Duterte kasi 2 million dyan kay BBM. 30 million lang yung kay Duterte. Kaya kunin niyo yung logic. Magpakita po tayo ng lakas sa eleksyon. Hindi po yung may nag-uudyok sa inyo. Huwag na tayo niyan kasi dadayain lang tayo. Yan po. Tinatama ko na po yan. 3 tao lang sa mga recent election nagsabi na daya sila. Impractical po yun. Nandaya si Lenny kay BBM noong 2016. Pero yung totoong may pera, si Maroas, hindi niya dinaya si Digong. Di ba? Napaka-illogical. Tapos si Lenny Robredo, tambak, dinaya, tambak. Dalawa lang, nagpalitan lang sila ng akusasyon eh. BBM dinaya ni Lenny Robredo. Lenny Robredo dinaya ni BBM. Ang malupit si Shell Jokno. Dinaya daw. Mananatili lang po ang ganitong kalakalan. Angal tayo ng angal. Real talk po, mga Duterte supporters. Lahat kayo umaangal. Ayaw nyong manatili itong ganito. Pero iboboto nyo sila. Di ba? Aangal tayo ng 3 taon tayong umaangal. Pero sa loob ng 3 taon, sila may power. Isang araw lang sa loob ng 1 taon tayo may power. Pero pagdating ng panahon na yan, na-impluensyahan tayo ng vlogger na hindi dapat iboto lahat ng mga Duterte. Dapat hindi tayo nagsosolid. Yung kapangyarihan nyo, ibinigay nyo pa rin sa kanila. Kasi hindi karapat-dapat eh. Hindi raw kadapat-dapat si Bato kasi napalol namin niya sa impeachment. Ay sa may investigasyon. In the first place, wala kayong mapapanood na investigasyon kung hindi nag-imbestiga si Bato. Wala naman silang nagawa sa KOJC. Wala lalong makikita kayong mga hukay, wala lalo kayong makikita kung hindi sila ocular inspection doon 3, si Robin Padilla, si Bungo, at si Bato. Totoo yan. 3 taon tayong umaangal, 3 taon tayong aangal. Pero bibigyan lang tayo sa loob na 1 taon ng chance. 1 araw lang ang kapangyarihan natin sa loob ng 3 taon. Lahat na ng araw sila may kapangyarihan. Ibibigay pa rin natin sa kanila. Kasi yung may nagsabi sa atin na huwag natin boto ang lahat ng Duterte kasi hindi naman lahat yung karapat-dapat. Sino karapat-dapat? Ang boto nyo sa kanila ay boto nyo na mapanatili ito. Tapos aangal kayo. Kasi naman ayaw namin ng artista kaya ayaw namin kepe. Mananalo yung mga artista ng kabila. Ala na, laos ng mga Duterte. Laos na pala, bet narito ka. Tulungan na kita. Laos na raw ang mga Duterte. Laos na pala, bakit nyo iniimbestigahan? Ang laos, hindi na iniintindi. May umiintindi ba sa amin kay Lenny Robredo? Pinagtatawanan lang nga namin si Lenny Robredo. May nagsisip-sip nga kay Tatay Digong dati, gustong impeach yan eh. Ano sabi ni Tatay Digong? Huwag niyo impeach yan. Impeach yan. Binoto ng tao yan. Hindi kasi kami takot kay Lenny. Kayo, nagsasabi kayo na laos ng mga Duterte, pero takot na takot kayo kay BP Sara. Bakit si BBM di nyo impeach? Kami mag-impeach? Alam mo, Brad, no? Madali lang yung utos mo eh. Bakit hindi mo impeach si BBM? Rally nga, nakakapag-rally kami. hindi kami makapag-people power eh. Naintindihan mo ibig ko sabihin?
Very willing kami mag-rally. Hindi namin kayang mag-people power. Sasabihin mo ngayon, utusan mo kami, di-impeach nyo si BBM. Sana nakukuha mo yung logic, no? Kahit merong isa, ilan lang ba yung congressman namin? Marcoleta. Kung may 3 kaming congressman, sa tingin nyo, yan ang viable solution? Impeachment impeachment dito kay BBM. Isip-isip rin kayo. Yung mga po pwede, di ba? Hindi nga po pwede dahil 3 lang kayong boboto. Hindi ba nakakatawa yun? Mag-aaksaya kayo ng panahon, alam nyo namang hindi papasa. O eto, pwede. Mangampanya kayo, dagdagan natin ang mga congressman, dagdagan natin ang ating mga senador. Pwede yun kasi kapangyarihan mo yan eh. Pero sabihin mo, impeach mo si Marcos, ako mangunguna. Una, hindi ako congressman. Ikalawa, ilan ang congressman ni Duterte dyan?